Ayun, good evening. So, ngayon ay February 5 at day 36 na ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. Okay. So, yun. Kahapon natapos ako sa pag-create ng display ng card. So, though wala siya dito, matic naman na magde-display siya sa kumbaga sa bawat screen nandoon yung display card yan sa bawat loop, so kita siya agad. Okay, so ngayon proceed tayo sa pag-edit. Na tayo, tara. Ano pa tumpik pa, yan muna to. So yan. Ito, welcome to simple ordering. Masyadong ano yan? Or ito. Ayan, medyo malaki. Siguro sa terminal na lang, no? Saan ba ito? C++ ba? Ayan, sa CPP, simple ordering. Okay. Kung sanay ka sa terminal, ayos, mas okay. Ano yun? Okay, so yan. So wala pa tayong cart, so kunyari mag-bigay ako ng pizza, by cart Hawaiian, 2. Tapos yun, ito ngayon i-edit natin yan. Ang ma-edit dyan, syempre pwedeng i-remove mo or siguro delete muna. Para pag sa edit, kasi meron tayong edit na kapag yung quantity ay 0, i-delete niyo dapat. So dapat may delete muna tayo. Sige, delete muna. Jump muna tayo sa edit, sa delete muna. So remove product. Remove product. Ganon din, pipili ng index tapos i-remove. Sige, so pag 3 wala pa. So pag 3, delete pizza from cart. So delete pizza, kailangan natin ipasa si cart. Si cart lang. Ang ating cart ang ipapasa. Kasi yun yung magbubura tayo. So, naka-pass by reference din yan siya. Napaka-importante itong end sign. Yun yung sisilbing pass by reference yung ginagawa natin. Okay. My card. Then, hindi natin kailangan ng index kasi dito natin nahanapin yung index sa pag-delete. Mag-a-ask tayo ng option sa user, delete product from cart. So kakaroon tayo dito ng choice, something like that. Choice ba magandang term? Pwede na yan. Position na lang. Pizza position. Kasi position na kanina. Then C out and enter the position of the pizza. Enter the position that you want to remove.
Yan. C in position. Print muna natin position. Compile natin. G++. Ano yung... Okay. G++, simple. Applet cpp-o. Ordering up. Ay, ano ba? Reference. Delete pizza from. Delete pizza from. Ay, ito. Saan ko pala nilagay? Hindi ko pa nalagay. Sorry. Hindi ko pa nalagay yan. Ayan. Red. Yun. Goods. Ayan. So, buy pizza. Hawaiian. Dalawa. Okay. So, ngayon, burahin natin. Remove product from my cart. Remove pizza. Sige lang. Ngayon, delete product from cart. Enter the position of the pizza that you want to remove. Dapat pagka-enter, dapat dito sa delete product, dapat i-display ko si display cart. Yan. Kasi syempre pipili nga siya eh. Sige lang, pero sige, ano muna natin. Compile. Okay, so i-compile ko. Tapos oops. Arguments. Sa display cart may arguments. May cart lang rin. Nandun naman sa display cart dito sa main, di ba? Ayan. So, yun yung flow lang. Okay. Okay, goods. Okay, so buy pizza ulit. Hawaiian. Dalawa. Ayan, so ngayon remove product from cart 3. Yan, tapos may delete product from my cart. Tapos ito yung cart niya. Ngayon, enter the position you want to remove. 1. Tapos pag-enter ng 1, ito, na-print niya yung position. Tapos bumalik lang sa Sige. Goods lang yan. So, nakuha natin yung position 1. Dapat mabura yan. So, ang mangyayari, siyempre kailangan mo natin, dapat pa imprint ko na agad sa may cart, tapos position. Pero, di ba, sa array, nagsisimula palagi yung index sa 0. Sa mangyayari niyan, yung position na 1, pagdating sa array index, ito ay 0. So, lagi tayo magdideduct ng 1. Okay? So, para ma-point natin yung index, yung position mismo talaga ng item na yun sa cart. So, ulitin natin. Buy pizza, Hawaiian, isa lang. Tapos delete. Ayan, tapos enter position. Dapat ang lalabas dito yung name. So, ito. Pagka-enter ko ng 1, lumabas yung clip. So, ibig sabihin na point natin yung Kung ngayon,
Paano natin burahin yun? Ito, wala pa tayong mga validation na puro action lang muna. Pwede ba yun kapag iba? Hindi ko pa na subukan eh. Pero handle na lang natin yan pag sa mga errors na tayo. Bali, puro assertion lang tayo. Puro positive. Puro positive. Saka na natin lagyan ng mga validation. Okay? So, paano mag-unset sa array? Wala. Wala nga. Hi GPT. Ba't wala? Hi GPT. In C++. Tanong tayo kay Uncle. How to remove value or a value in the array. Hindi naman exactly remove. Mahaba naman. Hindi ko ba pwede gawin kong hold on. I'm using struct of array. Array of struct. Ano yung gagawin niya? Pinilipat? Parang hindi yung nakita ko nakaraan. Sa array. Teka lang, pause ko sa dito. Sige. So, ganito pala mag-delete sa ano, no? Ang ginagawa ay sa array. Ang ginagawa niya is, shifting, like, kumbaga, kunyari, mag-create ka sa, like, sa middle. Tapos, kumbaga, parang mauurong yung mga value sa unahan. Para ma-fill gap niya yung buburain. Para mabura na. Parang ganito. So, ganito yung gagawin ko. Kailangan ko ng index, ng size. 5 minus 1 because magiging 4 na lang. Tapos, yung index niya na para saan to index? Index niya na index to remove. So, index to remove. Kasi ang index to remove ay 0. So, 0 plus 1 so size 4 0 index
ang index ay 0 plus 1 plus 1. Ano yung magiging? Ay, so yung kasi di ba maglo-loop siya start sa ay sa size niya 1 to 5 to magiging 4 to. Sige, subukan natin to. Ganito daw eh. Remove element. Tapos kailangan ko ng size. Remove element at the specified index. Ito ang kailangan. So, kailangan natin. Pero syempre intindihin, di ba? Okay. Iyan naman natin si GPT. Open muna natin yung method. So, ito yung method niya. So, void remove element. Remove element. Sige. Ano man pala solution? So, kailangan ko ng my cart. My cart. Reference. Hindi natin susundin to Kasi ari yan siya. So, tayo may reference pa rin. My cart. So, kailangan ko ng size. Kailangan ko pa na size. Bakit din ba yung nilagay yung size? Siguro yung size, ilalagay ko na lang to sa... Hindi ko na kailangan yan. Yung index na lang. Index sa remove. Tapos kailangan pa ba? Hindi na yan. Yan. Tapos sa remove element. Remove element. Siyempre my card. Tapos reference my card. Grabe paano na ito ng pa. Okay, so eto, i-post ko muna. And remove element. Tapos in position. Ito in position. Dito huwag muna natin ito lagyan. Lagyan na ba natin? Ito kasi pan-validation niya. Para check kapag yung index na nilagay is less than 0. Like, yung nga, negative 1, negative 2. Error na yan. At kung index is mas malaki pa sa size, error din yan. So, invalid index. Siguro, di ko na ito ilagay muna. Huwag muna. Dito muna tayo sa pag-shift.
Pag-shift tayo kasi huwag muna tayo mag-validate. Sunod ko na lang yun kung makita ko pa yan. Ito. Gumamit siya ng yung size. Hindi, ang gagawin kasi 5 yung maximum natin na ari size. Tapos dito, babawasan niya yung size. Bakit? Hindi, iurong lang naman. Or paano ko ba i-empty? Pwede ba mag-set? How to set nil or empty on the array. Ganun talaga siya mag-ano, no? Ba yung tamang way? Dapat dalawa para ma-test. Tapos yung i-remove ko yung sa una para malipat yung yung tawag dito. Mas mahirap pala yung remove eh. Kasi sa ibang high level or ibang programming language na medyo mag-click ka lang delete tapos yun na. Pero behind the scene wala. So ito yung structure, ito yung kumbaga paano ginawa yung delete na method. So remove element. Remove element. Ito. 5 minus array plus 1. Shift. Dito hindi siya gumawa ng other naman ang panas. Kunin ko yung loop nito. Hindi, so na-type. So, for I equals int I equals yung position. Tama ba? Ngari, 0. Tapos, I is less than dito dito gawa tayo muna ng method para sa void cart size. Yan. Tapos kailangan ko yung my cart. Tapos and my cart 5 nga yun nga eh. Pwede naman yung 5 kasi yun naman yung ano natin, no? Iyaw natin komplikado. So less than 5 kasi yun yung maximum natin sa array. Tapos ginawa niya ng bakit 4 size minus 1. Ilagay ko muna ito sa size 5.
to size. Cart size 5 is minus 1 plus I my cart, tapos yung index equals yung ano, okay, my cart I plus 1. Okay, kumbaga dito sa syntax na to, tapos yan, bakit kailangan i-ano yung size i-decrease? Di ko gets bakit kailangan i-decrease. Yan. Tapos pagka-remove, balik lang. Sige. Tingnan natin kung mag-error ba yan. Compile. Sa remove kulang semicolon. Yung loop. Nasaan na siya? Ayan pala yung error ko, sorry. Isa pa. Ito. Okay. Dalawang pizza. Hawaiian. Dalawa. Tapos, buy ulit. Pepperoni, isa. So, ngayon, may dalawa na tayong cart. Nag-remove ako isa. Yan. May dalawa dito. Dapat, pag ang mangyayari, ang gusto kong burain itong Hawaiian. So, dapat pagka ang mangyayari, pag nabura ko to, ang matitira is si pepperoni nila. Pero mapupunta siya sa pwesto ni Hawaiian. Dapat ganun. So, tinawag ko ba? Hindi papansin. Hindi ko tinawag, sorry. So, remove element. Need natin si my cart at yung index position. Okay. Ulit. Buy pizza. Pepperoni, dalawa. Buy pizza. Hawaiian pala yung kanina. Pepperoni, isa. Okay. Hawaiian, dalawa. Pepperoni, isa. Tapos, remove. Sa remove natin, ang i-remove natin ito. Yan. Tapos, number 1, position 1. Enter. So, pagka-enter ko ng position 1, ang nangyari, balik, so nabura yung 1. Yung nabura yung 1. Pero ang natira, niya, I mean, yung, okay, gumana yung natira, mayroong natirang isa. Pero mali yung, dapat ito yung natira yung pepperoni. Tama. Bakit? Position. So 1. Start sa 1.
cart size 5. Pwede naman na, gagawa ako ng, ah, hindi. My cart. Kasi kung kunwari 1, so 1 ito. Tapos yung 1 by less than 5, oo. Tapos 1, so 2. Pero yung 0. Ay, teka. Kasi di ba yung position natin 1, so dapat nagne-negative. Nagma-minus tayo dito ng 1. Tama, di ba? Lagi may ganun. Kasi nga, doon sa display natin, no, 1 yung ano. So, dapat, okay. Ayan. Dapat ganyan. Adjust tayo. Okay, ulit. Okay, pizza, Hawaiian, 2. Okay, pizza, pepperoni, 1. Ngayon, buburain ko yung Hawaiian. Dapat ang matitira is pepperoni. Yun. Siya na yung 1. So, ganun yung nangyari. Tama? Tapos kung magbili ako ulit, saan ito ba pupunta? Bili ako ulit ng Hawaiian naman. Pero 1 na lang. Oh, ay pero 3 na. Paano yun? Pag nabili ako ng 1 pa. Na-skip yung number 2. Nawala. Nawala talaga siya. Sige daw. Isa pa daw. Special. 5. Sige, dagdag para ako 1. Hawaiian naman. Tapos 5. Wala na. Grabe, glitch. Glitch siya. Kumbaga yung na-print eh. Sige, sundin natin yung ginasabi, yung size. Pero bakit decrease sa sabari? Bakit ito decrease? So, kasi kung subukan ko i-print
int, ay, ano ba yan? One, Hawaiian, how many one? 5 pizza, 2, how many? 1. Tapos, burain ko yung Hawaiian. Binura ko yung Hawaiian. Yung ari, 1, 2, 3, 4 pa rin. Baya ko ulit. Beef. Bakit? Ano ba yung sa display natin? Price. Ano yun? Parang nasaan na yun? Pagulo? Anong pagulo ba to? Hindi. Tapos remove ko ulit. Yung 3? Wala lang natira. Ito. 4. Anong nangyari doon? Tapos buburain ko to. 38 minutes na. Medyo mahirap to. 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. Parang dito, kasi di ba struck yun? Tapos, dito sa display natin, ang check ko lang naman is kung empty yung name. So, dapat pag dinedit, i-update ko lang siya as i-empty ko yung mga fields. No? Kasi hindi pwede, kumbaga yung ari kasi fixed size so hindi natin pwede tanggal-tanggalin. Ang gawin natin is i-empty yung value na yun. Yung value. Para wala ng value. Sige, parang ang mangyayari. My card 5 position. So, ano nangyayari? I-remove natin yung ganito. So, my card. Ito lang ba? Position. Minus 1. Tapos name, tapos ganyan. Tapos my card, position, tapos 1. Or mag-alter na index equals position minus 1. Para dito index na lang. Dito yung price. Empty. Tapos, ano pa ba? Price tsaka quantity.
quantity. Yan. So, yan namang delete, no? Tingnan natin. $40 na ako. Ay, pag int, sorry. 0. Quantity 0. Yan. Buy cart. Ay, buy pizza. Hawaiian. 2. May isa na ako. Buy ulit. Pepperoni. How many? Isa rin. Okay. So ngayon, burahin natin si 1. Okay, dapat natira si pepperoni. Ay, bura. Enter number. Remove. Tapos 1. Ang natira si pepperoni. Pero dapat nag-set siya sa 1. To display card. Ay. So, dapat may salt. Okay na eh. Ngayon, dapat ilipat. Paano pag nag-add? Buy ulit. Grabe, oh. Fun. Then, buy ulit. Yun nga, oh, nawawala na. So, dapat pag nag-add ulit, apat na lang. So, okay na to eh. So, dapat dito may mangyayaring ano. Hindi ko pa sure pero dapat meron. Kailangan natin iurong yung mga ibang values. Kasi, for example, di ba, position 1. So, index nito ay equals 0. Mahirap to ah. So, syempre, 0 na may, kumbaga, daw nalagyan nga to ng empty na set. Pero yung may value talaga sa ano. Kaya pag i-print ko yung display, pagka 0 dito, so hindi siya nag-print. Kaya nag-skip siya. Pero pagka next loop, yung I niya kasi is continuous. So dapat, dahil binura ko yung isa sa unahan, yung kasunod niya mapunta.
sa pwesto niya. Ang nakikita ko dyan is swapping. Tingin tayo ng swap dito. Sa may swapping ba dito? Yung swap. Swap. Wait, hanapin ko muna. Hindi ko makita. Tanong natin kay GPT. GPT. Can you give me in C++, what is the swap technique? Method. Swapping pattern. Technique. So yan. So ito. So how about swap struct from array? From start to finish. Using loop, parang ganyan. Hindi, medyo. Pinapahirapan tayo nito Pero ito yung gagawin ko. Ganito yung pag-swap Swapping. So, initialize muna tayo dito. Swap, yeah. Sa product. O pwede namang swap. Kailangan ko ay so referencing, no? I-reference. So, pwede pa rin. My card. My card A. Tapos may variable pala to, no?
my card. Ay, sorry, mali. Maestro. Ganon. Sige, may card. May card kasi yung struck ko eh. So, sige, reference sa A. Tapos my card. Reference sa B. Sundin natin. My card. Reference sa A. My card. Reference sa B. Since swapping is my strap, my scarf. Temp. Plus A equals B equals temp. Okay, yun yung swapping. Pero dito, kailangan ko mag-loop. Int I as 0. Dahil na-set na natin to as 0, di ba? So, I is less than 5. 5 or card size. 5 na 5. Tapos, I plus. Mag-loop tayo. So, nested int j. Wala pa, teka. How about tama ba? J equals 0. J is less than 5. Nested loop. J plus plus. Okay, so may mali dito. At hindi na ako gagamit ng swap. Mano-mano na. Sige, tanggalin ko na lang to. Tapos yung swap dito. Tanggalin na lang din. Ang mangyayari kasi, ay ilulup natin yung burahin ko na lang. Yan. Ilulup natin yung struct na 1 to 5, diba? Tapos
Dahil dito sa part na to, sinet natin as empty. Ngayon, yung, di ba parang nangyari ganito, di ba? So, yung 0, ito na yung pizza 1, di ba? Basta 0, 1. Yung pepperoni. Ito yung pepperoni. Tapos ito yung Hawaiian. Ito yung meron siyang ito yung the pizza. Pizza pala. Pizza. Merong name, price, ganyan. Tapos ito pizza. Merong name, price. Ngayon, sa pag-execute natin ng delete na set natin as empty. So, itong value ni 0, nandyan lang yan pero nakaset as empty. Ngayon, ito yung nandito. So, anong nangyari? Di ba nagkakaroon ng parang yung position di nag-match. So, ang gagawin natin is ilulup natin yung buong ano. Tapos, hahanapin ko yung empty. At kung sino yung sa unahan niya, yung sino yung nasa una niya, ilalagay natin dito. Para i-replace natin yung value niya sa 0 para malipat siya doon. Tapos pag nalipat na, ito naman yung current value niya, isa-set natin sa empty. So parang nagpalit na sila. Diba? So ganun yung gagawin ko. If my card that name equals empty. So ngayon dito na sa part na dahil empty na to, ay kung siyang man yun, yung 0, ang gagawin is my card that name equals my card. Kukunin natin yung kasunod niya I plus 1 that name. So yun isa-set natin, diba? I-replace na lang natin. Yan. Kunin ko na yung price quantity. Yan. Quantity. Ngayon, yan yung paglipat, di ba? Manual swap or edit manual. Hindi. Parang update. Move. Move. Parang move ahead. Parang pizza. Ganyan. Sa okay, or update empty values on the using the next pizza. Ayan. Tapos dito yung next pizza, yung current using the current pizza values. Hindi, correct nga. Next pizza nga. Yan. Sunod, dahil na-update na natin, ngayon, ito yung isa-set naman natin ito. Kunin natin to. Yung next pizza, siya yung iset na naman natin as, parang i-reset natin siya. Yan. So, parang nagpalit na sila, da. So, tuloy-tuloy lang yun. Sunod yung isa, iba yung next niya, yung may nag-empty. So, yung kunyari, paano kung meron pa ditong 2. Yan. May pizza named dead. Ba, nangyari? Sa loop 1, ito yung empty, di ba? Ang mangyari sa loop 1, ito na yung naging empty. Ito na yung may value. Nalipat. Move. Sa loop 0, pa rin. Tapos sa loop 2. Ito na yung naging empty. Kasi ito na yung na-move na. Yan. Ganyan na. Hanggang sa matapos. Okay? Sige, tingnan muna natin. Kung tama yung
ating ano. Grabe, isang oras na tayo. Malapit na rin, basta matapos ko lang tong ano to. Yung price na yun. Ay, sorry. Ayan. Buy pizza, Hawaiian, how many? Okay, buy pizza, pepperoni. Isa lang. Ayan. Ngayon, pepperoni, bura tayo. Bura. Hawaiian. Hawaiian ang buburahin ko. Dapat si pepperoni mapunta kay Hawaiian. Tapos yung count niya is number 1. So, burahin natin sa Hawaiian. Yun. Yung pepperoni na number 2, napunta na kay Hawaiian. Kasi wala si Hawaiian. Okay, gumana. So, ngayon, meron tong glitch yung nakita ko rin kanina. So, maganda tayo ulit ng pizza. 4 yung special. Yan. So, kung makikita nyo, di ba, okay na sa pepperoni naging 1. Pero may miss pa rin 2. Kasi may empty doon yung pinaka-last. Kaya nagtuloy siya sa number 3. Ngayon, may need tayo i-adjust sa pag-add. May need tayo i-add. Dahil dito sa pag-add natin ng products, sineset natin yung current index. Babaguhin natin yan. Gagawin natin loop. Niloop natin yung lahat ng sa pizza. I++. Bakit? Ngayon, aalamin natin kung ano yung sa pag-loop natin, aalamin ng ni compiler, ano yung pinakaunang empty, tapos yun yung papalitan niya. So, ibig sabihin, hindi natin na-define kung ano yung cart index, okay? So, maglo-loop siya, kunyari yung 0 may value, okay? Tapos, pag sa next loop niya, wala na itong value. So, yun na. Pagka na-set niya na yung value na yun, maghahinto na itong loop, i-break na natin. So, ibig sabihin na hindi na nag-jump doon sa empty. So, yan yung adjustment. So, if my cart -i.name is empty, then set natin. So, ganito lang. Set lang natin yan. Pero dapat yung I yung nakalagay dito. Yan. It's a price. Okay? Tapos break na. Tapos na yung loop. Tapos syempre dito kailangan natin i-update yung cart index. Ay, dito pala yung cart index. I-update natin sa I. Para mag-reflect yung cart index dito. Okay, tapos i-add nyo lang yung ano. So, yun. Yan yung pag-add. Sige, try natin. Buy pizza 1. Hawaiian. How many? 1. Ay, wala pala. Ulitin ko. Okay. Buy pizza. Hawaiian. How many isa? Ba't dalawa na? Ay, napura ko ba? Ay, kaya pala. Hindi ko tinanggal. Sorry. Comment natin yan. Yan ang kailangan. Ulit. Buy pizza. Hawaiian. Isa lang. Okay? Buy pizza ulit. Pepperoni. Isa lang. Okay? Bura tayo ng isa. Burahin natin si Hawaiian. So, dapat papunta si pepperoni. Okay? So, buy tayo ulit ng pizza. Special number 4. Dapat mapunta na siya sa number 2 na. How many isa? Yun! Number 2 na. So, pili tayo ulit ng pepperoni. Tapos isa. Dapat pangatlo. Oh, grabe.
Goods na. Paano kung magbura ulit sa number 2? Dapat din na siya mag-error. Remove. Tapos si number 2. Yung special yung tanggalin natin. Ba't nag-ano yung ano? Pepperoni? Dito ba? Talaga? Ulit daw? Mag-goods na, diba? By pizza 1. By pizza. Hawaiian, isa lang. By pizza. Pepperoni, isa lang. Sumura ako. Interposition. 2. Ay, 1. Ano tira pepperoni. Tapos bila ko ulit. 4 naman. Pepperoni, di ba? Pepperoni. So, magbili ako ulit ng... So, goods na siya dito, no? Tapos bila ko ulit ng pizza. Hawaiian naman. Isa lang. Okay. Tapos, okay. Nabili ko ata 2 pepperoni. So, yun, goods. Kala ko nagdoble eh. Tapos, burain ko yung special. Number 2. Dapat ang matira pepperoni tsaka Hawaiian. Tapos mapunta si Hawaiian sa special. Ayun! It's... Pinahirapan ako ito. Pumapit na isang oras. Ayos. Nakakapagbura na. So yun, adjust tayo. Papinalize ko pa to pero goods na rin. Okay na. So nag-adjust tayo sa pag-add. Ginawa natin siyang loop na kung ano yung kung ano yung empty na unang-unang empty, doon siya ma-add. Tapos dito sa pag-remove natin, remove element, burayan natin yan. So goods naman, ito pa rin. Siset natin yung current. Swapping, paano klaseng swapping? Swapping siya, pero hindi yung customize. Ang ginawa ko kasi, isa-set ko yung current, tapos yung sa base sa next value, tapos yung next value, isa-set ko sa ano. So, continuous na yung ano, ganito yung klase yung flow niya. So, yan. Bukas, i-test pa natin. I-test ko pa ito ng gusto. Kung ano, kasi isang oras na yung tutorial eh. So, tama na yan muna. Kung okay naman, proceed na ako sa edit. Okay? So, yun. Ganito na lang yung tutorial nito at sana natuto rin kayo. Ako natuto, pinasakit din yung ulo ko nito. Pero, buti naman na-solve naman. Kala ko hindi naman sa-solve eh. Okay, so, bukas ulit sa edit naman. Thanks. Bye.